my beloved Boss Mike Cervera. Eto na. Tignan nyo mga kababayan ko. Nagkalat sa social media ang pamimeke. Sanay sila sa pamimeke eh. Sanay sila sa mga kasinungalingan. Kaya maraming Pilipino ngayon ang galit na galit sa mga to. Tignan nyo. Ayan mga kababayan ko. Nakalagay dito, Marcos resign. Tapos mga kababayan, eto nagkakaroon ng mga kaguluhan. Yan po yung pinapakalat ng mga DDS ngayon. Marami hong eksenang ganito. Tignan nyo mga kababayan ko tignan nyo maling-mali ito. Niloloko nila yung kapwa nila bobo. Eto na. Grabe Kita nyo mga kababayan, yung boses kung hindi ba naman bobo, hindi pa binago. Yung boses, mga kababayan, sa ibang bansa pa yan. Nagpapakita ng mga video na nagkakagulo. Tapos ang litrato, si Apo Lakay, si Manong Bongbong. Tapos meron pang nakalagay Marcos resign. Kung di ba naman mga mangmang talaga, yung mga yan, sabi ko sa inyo ganyan kasiraulo itong mga kampo ni Duterte. Ganito, kayo niloloko ng kampon ninyo, kayo naman naniniwala. Sabi pa sa comment, sabi pa sa comment, congratulations, President Sara Duterte. Mga putang ina nyo. Uy, Boss Mike. Sabi nang huwag kang magmumura di ba? Sabi mga kababayan, sabi, congratulations, President Sara Duterte. Putik na yun, mga kababayan, kakaiba. Kakaiba talaga utak ng mga DDS. Ayan, tignan nyo kung paano makakatbigla yan. Tapos biglang mapupunta na sa Mindiola. Tignan nyo Tignan nyo mga kababayan. Strike one na, Sorry naman. Ito na. Sorry naman Ayan na. Kita nyo, nagkakagulo raw. Iba yung lingwahe, Kasi yung mga kababayan, hindi talaga yan dito. Kung isusum nyo po, yung pong litrato, yung pong tarpaulin na nakadikit, na litrato po dyan, sa may street light, yan pong poste ng street light, mga kababayan, sa ibang lugar. Sa ibang lugar. Eto na. Ayan, ayan na. Ayan na. Kita nyo? Grabe, Para pag tinignan nyo, mukhang totoo. Ganyan kabobo ang mga DDS. Kaya wag na kayong magalit. Kayong mga DDS, pwede ba wag na kayong magalit? Kung sabihan namin kayo, tanga, totoo naman Bobo, oo, totoo naman Sintu-sintu kayo, oo. Manang-mana kayo kay Sara Diba? Uto-uto kayo, oo. Mga mangmang kayo, oo. Lahat yon pinakyaw nyo. Saan ka naman nakakita na paniwalaan ninyo yung mga kasama ninyo na may ganitong kaguluhan, tahimik sa kamay nilaan. Mga mangmang kayo, ang tatangan nyo talaga. Ayan, ayan na! Nakita nyo? Nakita nyo yung pagbabago? Biglang nabago, mga kababayan? Biglang nabago. Ayan ayan Tignan nyo, biglang nabago. Ayan na. Ayan na! Kita nyo? Biglang nabago na, mga kababayan ko. Ganyan, kasiraulo, kabobo, kamangmang, yung mga DDS. Ganyan niluluto yung mga utak nyo ng mga vlogger nilang papangit. Ganyan niluluto yung mga utak nyo nitong mga vlogger nila, na mga hindi naliligo. Ganyan, nakakahiya.
Ang totoo, Boss Mike, ano ba talaga? Ang totoo na nangyayari po, diyan po, sa may, diyan po sa may, rally nila ay ganire. Ayan Santos po ng GMA Integrated News at nandito pa rin po tayo ngayon sa may People Power Monument kung saan ang sitwasyon po dito, nilagyan po ng barikada para po yung mga magbilalahok po. Walang tao! Yan po mga kababayan, kani-kanina lang ho yan. Abay padilim na ngayon siguro, dadalawa na lang yung nandyan. Malamang yung vlogger na Jack Empoy na lang. Malamang yung vlogger ni Duterte na nagkakara-cross na lang. Itinataya na mga kababayan, yung mga nautunan nila lang pinagpupustan na yung mga kinita nila na nauto nila sa mga OFW na tatanga-tanga. Gets nyo? Oo, nagkakarakrus na yung mga vlogger nyo. Pinupusta na yung mga binigay ninyo. Lala mga kababayan. Oo, lala. Putik na yan, nakakahiya, nakakahiya. Oo. Kakarakrus na lang yung mga vlogger doon. Ang sakit sa ulo. Sakit sa ulo! Ito na. Po sa rally ay hindi po sila makakasagabal sa takbo ng trapiko dito po sa bahagi ng EDSA. At kung Kita nyo mga kababayan ko, yan ba yung 2 milyon na sinasabi nila? Ito na yung mega rally na gagawin daw nila. 2 milyon daw pupunuin ng EDSA. Ay mga kababayan, alam nyo ba? Ang 2 milyon. Ito mga kababayan ko, ang dami ng tao kapag ka may rally at may mapapababa na presidente at ang tao ay nagtungo sa EDSA. Alam nyo po ba noong araw umaabot yan hanggang sa may Santulan? At hanggang sa Guadalupe. Ganun yun. Oo. At ang sentro, diyan po sa may Ortigas, EDSA Shrine. At dito naman sa kabaan ng Ortigas, dito sa aking kanan, ang dami ng tao aabot hanggang Pasig. At dito naman, sa aking kaliwa, aabot ho yan hanggang doon sa Santo Domingo. Ano nangyari? Mga kababayan, yung EDSA Shrine, yung People Power Monument, hindi nga nila napuno Oo, hindi nila napuno, kukonti lang. Oo. Ayan nakita tuloy, nung pinagtabuyan sila ng Iglesia sa Luneta, napunta sila. Ayan, nabilang kung iilan lang. Mga kababayan ko, ito lang ang tingin ko. Mukhang kahit yung mga binayaran nila, hindi nagpunta. Mga kababayan ko, sa tingin ko, yung mga binayaran mukhang may utak na. Kasi sa Rizal, 1.5 ang singilan. Sa Quezon City, 3,000. Bakit walang pumunta? Binudol kayo, nung mga taong binudol nyo? Ano tawag doon? Gumaganti lang yung mga taong binudol mo, Sarah. Tama? Tama mga kababayan ko? Ayan Yung mga binudol nyo, binubudol na kayo, natuto na sila. Diba? Tinanggap lang ang pera tapos hindi na pumunta. Kasi nga, mambubudol sila. Ito na. Kita nyo po sa aking video, dito po sa aking gilid, nagkakaroon po ng bahagyang pagbagal sa daloy ng trapiko dito po sa tapat ng People Power Monument. Dahil po, yun pong bus carousel lane ay ginawa pong 2 lanes para bukod po sa mga bus carousel na dumaraan dyan, ay nakakaraan din po. Walang tao! Putik na yan, hindi nyo man lang napuno yung EDSA, Dati, nung kami nandiyan dyan, nasaksihan ko, kabilang panig. Kabilang panig mga kababayan, punong-puno ng tao. Lahat yan puno, hindi ka makakadaan. Kaya umikot ka na lang ng Maynila, gamitin mo Rojas Boulevard at
Rizal Avenue. Kung pupunta ka ng norte, kung pupunta ka ng south, doon ka dumaan, huwag sa EDSA. Kasi punong-puno talaga. Pero ngayon mga kababayan, kitang-kita nyo naman. Mukhang yung mga vlogger lang nila yung nandya dyan. Nga. Wala. Mahihina mga kababayan ko. So ano nangyari? Siguro mga kababayan, sa kapatiran ng iglesia, sapat-sapat lang ba yung McDo nyo? Kasi, alam nyo naman yung mga kampo ng DDS, mga agaw sila. Baka agawan yung kapatiran ng Iglesia ni Cristo ng supply ng McDo. Ito, yan, yan. Kita nyo? Hoy! Kasi kayo, mga agaw kayo. Parang si Sarah, mga agaw eh. Ayan, ganito, mag-rally ang IAC, umuulan ng McDo. Ayan, may McDo. Kita nyo? Daming McDo, Ang tanong ko, eto mga kababayan ko, baka nakalimutan nyo. Ano na nangyari sa panawagan ni Panuchang Vic Rodriguez? Nung gustong cancelin yung lahat ng mga produkto na ini-endorso ni Vice Ganda. Mga DDS, nakita nyo? Di ba sabi nyo, hindi nyo tatangkilikin ng McDo? Ay, nako! Ay! Yung iglesia, sandamakmak na McDo yung in-order nila. Diba? Natandaan nyo ba yan? Sabi ni Panutya, mga kababayan ko. Wag nyong tangkilikin ang lahat ng ini-endorso ni Vice Ganda. Yang mga McDonald at marami pang iba. Ano nangyari? Ba't umulan ng McDo din Tangina talaga itong mga DDS, mga bobo, tanga talaga kayo. Ibang klase, Ibang klase itong mga DDS. Eto na, tingnan nyo, umuulan ng McDo. Dami, grabe, nako. Parang balota kapag eleksyon, Parang balota pag eleksyon. Bit mga kababayan yung balota na kulay dilaw. Yung pala McDo yan. Siguro, sabi ng ilan. Si Manang mo, Boss Mike, nagpakain talaga ba? Sabi mga kababayan, wag yung papuntahin yung mga DDS, mga timawa yan. Mga buraot, baka maubusan tayo ng pagkain, alalahanin nyo, 3 araw pa tayo rito. 3 araw pa sila, mga kababayan, baka maubusan. Walang ya. Hoy, ano kaya kinain naman ng mga DDS, O baka naman, pati yung kinupit ni Sara Duterte. Tandaan nyo, Jewel, thank you naman, Tandaan nyo. Ito sasabihin ko. Hoy, mga DDS, merong pondo yan. Humingi daw sila di umano sa mga kontraktor na mga nakinabang kay Digunyo. Itong mga kontraktor na namomroblema ngayon, na mga nagpakasasa nung panahon ni Digong, na mga kumita-kumigbak, yumaman ng husto. 10 million? Payat yun. Payat yun, mga kababayan, payat. Payat! Mga kababayan, payat na payat. Grabe, ayan. Sorry! Hindi kayo makakakain ng McDonald's! Our beloved Boss Mike Cervera.